if you can answer my question. Huh? What the followers of Miss International Queen Philippines can expect for the next year and yung mga coming years with regard to presentation, quality of candidates, and others. I can. What to expect? What the followers of MIQPH can expect from the organization? First and foremost, maraming salamat po ulit sa lahat pagsuporta ng buong Pilipinas sa journey po na ngayon natin ni Sofia. And first, anak Sofia Arcangel, maraming salamat sa napaka-outstanding na performance at pag-represent mo sa organization natin at sa bansa. Hindi mo binigo ang bawat Pilipino at saka mga fans natin and supporters and sponsors na tumulong sa atin sa journey mo. And to respond to the question, ano po bang i-expect ninyo sa coming MIQ Philippines? First and foremost, I know this is na-announce na nung nandito po ang Managing Director ng MIQ, si Madam Alisa Pantusac, last time when she was here, that the renewal of the MIQ Philippines franchise and the franchise itself was granted to us again for another couple of terms. So thank you so much, and that's one of the best news na pwede namin i-share ni Sir Tay and ni Direct Rod. And what to expect, it's gonna be something different. It's going to be something more spectacular. And of course, it's as always, it's going to be something bigger. Okay. It's our dream na madala yung Miss International in Philippines sa MOA Arena. So, in the God's guidance and with your support, so gagawin pa namin yun. Very soon. So again, maraming salamat sa inyo lahat. Thank you for supporting Miss International in Philippines, sa lahat ng mga vloggers na nakasupport all throughout sa journey ni Sofia. Maraming salamat po. And to our Team Philippines na walang sawang sumuport sa bunso namin na si Sofia na napakabait. At para po sa amin, siya pa rin yung winner. So, congratulations po sa amin lahat. Walang mic. So that is something that we can look forward sa mga future edition ng MIQP. And then, anong follow-up question lang? How will you revalidate yung overall performance ng Philippines ditong recently concluded Miss International Queens at Thailand? Are you happy and content? Yes po, katulad po ng lagi namin pinag-uusapan ng team natin, at saka ni Sofia. Kung ano man yung result, it's really is actually your response to winning or losing that makes you a winner or a loser. And I think if you just learn kung paano talaga tanggapin kung ano yung resulta, that would make you happy na din. And we are happy, of course, it's not the result that we prayed for, it's not the result that we wished for, but you can only do your part to represent your country. You can only do your part to be at your best. And I think the team behind Sofia did their best, and Sofia herself did yung talagang her best. Meron pong, if I may share po sa inyo, yung isa sa mga qualities si Sofia is fast learner po siya. As in, super fast learner po siya. She might be a little, don't get me wrong, a little introvert, pero nakikinig po talaga siya. One instance na if I can share is yung doon sa swimsuit competition, swimsuit round. Habang minimake-upan siya, 2 hours before po mag-start ang competition, ang coronation night, I went in front of her and asked her, "Anak, can you do this thing for me?" I just showed her what to do. Sa dami-dami na iniisip niya, okay na rin ako na kung hindi niya matatandaan na gawin. But I was so surprised. She did it
even without rehearsing kung ano po yung pinakita ko sa kanya gawin. Ganun siya. Ano daw yun? Baka kayo natin makita. Music please, sa swimsuit siya. Go, Miss Michelle! Go, Miss Michelle! Was like, we wanted a signature walk for her. But no. She also has her own pasarela trainer din. And talaga naman na iba yung posture niya. Salamat sa kagandahang Flores and salamat sa trainer niya kay Miss Kit Kat and Nathan. So thank you so much. So dinagdagan lang naman din natin. We wanted to give yung spice doon sa kung ano network. Super laki po ng stage and hindi ko naman po magagawa lahat ng hindi ko po ma-maximize yung stage kung lakad lang po ako ng lakad. So, we came with that twist po. Thank you very much, Sophia. Congratulations, Sophia, and to the MIQPH organization for representing us very well. Hello, Miss Michelle. Hi, Sir Tay. Sir Tay. I've got a question regarding the results. How do you, given everything that happened, Miss Michelle, how do you feel about the sentiment of the pageant fans about the pageant right now? It's mostly negative. As a national director from the Philippines, how could you probably turn the tide in changing the perception of Filipino pageant fans about the recently concluded pageant? I've sent my message of gratitude earlier already in behalf of Sir Tay, the Red Rod, our glam team, and Sophia. But I'd like to apologize na rin for those people na hindi napasaya ng performance ni Sophia or ng buong team. But the only thing that we can promise is that we have learned and we would learn sa mga kung anumang konting mistakes, maaaring mistakes or kakulangan na nangyari. So, we promise everyone that our next MIQ Philippines representative would bring home the 4th crown sa atin. And having said that, gusto ko na rin i-take itong opportunity na to na magpasalamat sa tatlo nating Reyna, of course, kay Kevin Balot, kay Trixie Maristela, kay Fuchsia Ann Ravenna, and kay Lars Pacheco, because every day, tinutulungan po nila, nagbibigay sila ng mga advice kay Sophia, ka-message ko sila every now and then. I would ask ano bang ng kanilang mga opinion, and they were never selfish to say kung ano yung strength ni Sophia at kung ano yung weakness niya. So yun. And I think next year, umasa po ang ating mga fans na dahil 5 na sila, kasama na si Sophia. Sophia would help us as well na i-train lalo kung yung ating next representative para makuha na natin yung ika-4 na MIQ crown. Wow. Sir Tay. Hi. Good evening, Mama Michelle and Sir Tay. I have a question. Mama Michelle, this is your 3rd year. Record mo is napakaganda. Lapakan naman natin. Diba? Ano yung formula? Bakit tayo winner, top 6? Ano yung formula po? And po, I don't want to sugarcoat things, but really, I have the best support. And if I may, I would love to mention it, not if I may mention.
It's because of Sir Tay. It's also because of Direct Rod. Sila yung dalawang tao talaga na nag-aano sa akin na galingan natin, kaya mo yan. I'll be honest, there are times na, just like Sophia, medyo nagda-doubt na rin ako, kaya ko pa ba? May bubuga pa ba? But Sir Tay, Direct Rod, andyan sila. So I think yun yung formula, at yun yung maganda sa organization natin sa MIQ Philippines is because hindi kami nag-iiwan ng tatlo through thick and thin, in richness and in for richer, for poorer, in health and in ganun. Andyan sila Sir Tay, andyan si Direct Rod. And that is the formula kung bakit siguro naging maganda yung track record ng mga pinapadala natin. It just so happened na ako yung face ng MIQ Philippines organization, but the truth is, equally nagpapagod sila Sir Tay and sila Direct Rod at nagmi-meeting kami kung ano ba ang dapat. Hindi siya desisyon ng isang tao lang. It's a decision, all that we do in MIQ Philippines, we make Sophia do sa international stage. It's a collaboration and it's a decision of yung sinasabi niyo ng dynamic trio, which includes Sir Tay and Direct Rod. Thank you. I have a question for Sir Tay. Sir Tay, good evening po. Good evening po. We know naman that naging part ka ng Miss Universe Philippines. And now, mag-transition tayo to the 4th year of Miss International Queen next year. What can we expect? For next year? Yes. Abangan niyo po yan, syempre. Kasi pag sinabi na namin yan, wala na. So may mga pasabog kami from time to time. And we pray for this sa mga upcoming projects namin for MIQ Philippines. Kasi gusto namin talaga na maging ano talaga siya. Kumbaga makita talaga yung pagkakapantay. Kaya nga nabuo ko yung kantang yun eh. Yung theme song ng MIQ Philippines. So that's the title nun. Marami kaming pangarap ni Mami Michelle, ni Direk, and of course, yung bumubuo nung MIQ Philippines. So for now, hindi po muna namin pwedeng sabihin, pero po, abangan niyo po yung mga susunod na mangyayari. So alam niyo naman na ganun kami magbigay ng pasabog, pero isa sa pinagpe-pray ko talaga is ma-held yung finals namin sa MOA Arena. So that's a big dream para sa ating lahat. So siguro, pag nagawa natin yun talagang, ano na siya, isa na siya sa hindi matitibag talaga ng kahit sino. Yes. Which is mangyayari yan. Let's Mangyayari yan, yes. Manifesting Baka na. may announce na namin next week. Sa araw. So bubulabugin natin yung trans pageantry. So yun po. Thank you so much and congratulations. May advice po pala ako, sir, yung kung ano ba yung formula. Isa rin pa pala sa formula, naalala ko lang ngayon, yung kailangan yung next queen natin, just like Queen Fuchsia, Queen Sophia, and Queen Lars, kasi sila talaga nakinig. Kahit na, basta maniwala lang yung next representative natin, maniwala lang kayo sa kung anong gusto namin ipagawa sa inyo, kung kailangan kayong ipabobcat, kung kailangan kayong ganito. Just trust us, kasi hindi namin gagawin o ipapagawa sa inyo ang ikakatalo ninyo. Kasi because ang pagkatalo ninyo is pagkatalo ng organization at ang pagkatalo ng organization is pagkatalo ng Pilipinas. That's why we've been blessed all these 3 years that we had 3 talaga na masunurin na queens, and of course, behind them is yung mga glam team na naniniwala din sa mga ideas namin. So Trust the process, di ba? Trust the process. Thank you. The next question is from Jay. Hello, congratulations to the MIQ organization, MIQ PH organization, especially to Miss Michelle and Sir Tay. So my question for both of you is, prior of the competition of Sophia sa Thailand, ano yung advice na binigay niyo sa kanya? Yung advice na binigay namin sa kanya is to be herself. Yun, that's one thing. Napakabait na bata kasi ni Sophia. So hindi na namin siya para bigyan pa nung advice. She knows what to do. So yun yung isa sa nagustuhan natin sa kanya nung nakoronahan siya as
MIQ Philippines masunurin, nakikinig kung ano yung dapat para sa kanya. So, siguro, yun po, hindi na siya kailangan sabihan. So, isa yun sa swerte po kami dahil siya yung nanalo at mabait na bata po yung binibigay sa amin ni Lord every year sa Miss International Queen Philippines. Yes, that's true, Mami Edge. True MIQ Philippines winner should have a good character. If you have a good character, you have a good chance to get the crown. Same question din po, Miss Michelle. Yung advice po na ako everyday po lagi ko sinasabi po kay Sophia and sa team is like, of course, kailangan galingan, kailangan na magtrabaho to get the crown, huwag mapagod, pero of course, kailangan nag-i-enjoy. Kailangan, sinasabi ko sa kanya, sinasabi ni Sir Tay sa kanya, sa team din na isang beses ka lang magiging Miss International Queen Philippines. Isang beses ka lang mag-represent, tutungtong sa entablado ng MIQ. Might as well enjoy. Enjoy lang. Yun po yung lagi kong namin sinasabi sa kanya. But of course, mag-work. Follow question, Miss Michelle. Kamusta naman po si Sophia during her competition sa Thailand? Ito po, if I can say these words, doon sa kung paano siya dinidescribe nila Queen Kevin, nila Queen Trixie, nila Queen Fuchsia, and even the Managing Director, Ma'am Alisa Patusak, madidescribe ko siya, ito kasi yung word sa kanya, she is the most beautiful candidate this year. So ako rin yun yung masasabi ko, ang laki ng transformation niya. Of course, mentally malaking transformation niya. But MIQ is a beauty pageant. So, yung superficial wise, thank you po kay Dr. Toledo, thank you po kay Dr. Quinones, thank you po sa lahat ng mga sa Alfim, thank you po sa Smiles Professional. Sila po ang tumulong para ma-transform si Sophia na talagang maging maganda. Yun nga, it's a beauty pageant. So, we wanted someone na superficially rin na maganda. Thank you so much and congratulations once again po. Isa lang. So, congratulations again, Sir Tay, Miss Michelle, and Direct Ron. So, ayun po, may chance po ba na kaya natin mag-host ng Miss International Queen na dito gaganapin sa Pilipinas? Thank you. Bakit nyo naman kami inuunahan sa mga plans? Sabi namin, di ba, magbibigay kami ng mga announcement, magsasabi kami ng mga kung ano yung mga mangyayari for upcoming Miss International Queen Philippines. So, sir, it's one at a time. So, ayaw po namin kayong gulatin na isang baksakan na nandito na. So, mas maganda yung inaabangan po nila yung MIQ Philippines yearly. At part po kayo doon, syempre. Thank you. Good evening and congratulations to Sir Tay and kay Ma'am Michelle. My question is, pataas na po ng pataas ang standard ng MIQ-PH. Yung qualities and criteria po ba this year, mas mataas pa po ba next year or the same qualities and criteria lang po? We're up for evolution. So, umasa po kayo na para mas masungkit natin na talaga ulit yung fourth crown, tataasan pa po natin, i-improve pa po natin yung standard na kung ano ba yung qualities na hahanapin natin sa susunod na reyna after Queen Sophia. Actually, nandito yung isa din sa napupusuan namin ate. Parang doon sa may kanang table, ayun, si Marian Arguelles, one of the, ayun ang pakaganda. Kita niyo po si Marian. Ayun siya, ito po, nakausap din. Parang isa yan sa mga talagang tinik din. Yun lang po. Thank you.
I believe we have to thank you for bringing in trans pageantry, the Philippine trans pageantry to the Philippines worldwide. Kasi kami, personally, sa the Philippine pageantry, we've been posting and covering pageants locally and internationally. But we do not know much about trans pageantry kasi may parang sariling mundo yan eh. Now, the Miss International Queen Philippines organization have brought it to the consciousness of pageant fans around the world. Hindi naman, kasi parang yung mundo lang yun. Ganun. Ngayon, naging legit na kayo eh. Kayo ay parang talagang andun na, inaabangan na. Mutiana Pilipinas, Binibining Pilipinas, Miss World Philippines, Miss Universe Philippines, and Miss Earth Philippines. Pagdating sa trans pageantry, nandun na sa pinakataas. Wala nang kalaban ngayon ang Miss International Queen Philippines. And you have already gotten your second franchise. Coming from the first 3 years, now you have your second 3 years. Ano pa ba ang dapat patunayan ng Miss International Queen Philippines? Bukod sa equality, gender equality, bukod sa pagtulong sa pagpasa ng Sochi Bill, ano pa ba ang gustong mangyari ng MIQPH? In behalf of the Managing Director of Miss International Queen Organization, Madam Alisa Pantusak, again, we would like to thank the Filipino fans for making our organization as one of the well-loved and well-respected trans pageants in the Philippines. Maraming salamat po. Lagi nagpapasalamat si Ma'am Alisa that every time we send someone to represent our country, we make it a point down that we would be represented perfectly and na mahihirapan talaga kung sino mga ibang countries to beat the MIQ Philippine representative. So, ano pa po ba ang gusto naming patunayan? First and foremost, me, Sir Tay, Director of the organization, yung apart from the word patunayan, kasi I find it a little negative. Bukod po sa patunayan, gusto po namin na ipakita that we, as of course, the organization that holds trans pageant is like kaya natin na sumabay sa mga cisgender pageants, kaya natin ipakita sa kanila that ang trans pageantry is as equal and is as important ng mga cisgender pageants, and that our trans queens, trans Pinay queens, deserve the recognition, deserve the same support from sponsors, na katulad ng sponsors ng lahat ng cisgender pageants natin. And of course, bukod sa mga advocacies na meron tayo, gusto rin namin ipakita at hikayatin ang lahat po ng mga trans babies natin that we all can become beauty queens. You know, if you transition properly, in a healthy way, you can all become Fuchsia, you can all become Lars, and you can all become Sophia. So, I think yun po talaga yung isa sa mga main goals ng organization po natin. Bukod sa mga, advocacies po. We want to support and we want to guide yung mga trans babies natin sa proper transitioning po. Sir Tay. Ayan. Sige, tapos na pala. Ayan. Congratulations, Ma'am Michelle, Sir Tay, for the last question. Ang inyong ginagawa ay matrabaho, magastos, at madaming issue. What keeps you going in staging Miss International Queen Philippines? Well, kagaya ng sinabi ni Mami Michelle, wala kaming ibang objective kundi dun sa pagkakapantay. Tayo ay ma-recognize sa Pilipinas. So kaya I prayed for a sign na, Lord, bigyan mo yung sign if meron pa kaming mission na gagawin for MIQ Philippines. At ibinigay niya yung sign, sinagot niya yung prayers namin ni Mami Michelle right away. So ibig sabihin, madami pa po kaming gustong patunayan. So
with the bashers and all, maraming salamat kasi mas lalo po kami lumalakas. And yun po, we'll see you in the next round. Okay? So yun po, so magmahalan na lang tayo, peace be with you. So, hindi po mahirap magpatawad and alam po namin na nakikita din ng ibang tao kung paano namin ina-uplift yung festivity ng LGBT community. So ito po hindi pang sarili lang po namin. Even me as a businessman, hindi ko na ito kailangan dapat gawin. But still, wala naman po kaming nakukuha benefit with this one. But still, I want to support our community dahil nakikita ko po na dadating yung time na talagang sobra yung pagrespeto nila sa atin. So yun po yung pagkakapantay na matagal na po namin gustong makuha. Hindi lamang po para sa amin, sa organization, kundi para sa ating lahat. Yun po. Thank you so much. MOA Arena na po tayo, di ba? So, MOA Arena. Ilang candidates for... Yun po ang mga abangan natin sa mga susunod na kabanata. So, sobrang mapaproud kayo sa organization ng Miss International Queen Philippines dahil pinag-isipan at pinag-aralan po namin to. Ni Mami Michelle, ni Direk Rod, and of course, sa mga nagtatanong who will be retaining po as a National Director, no questions at all na po yun. Hindi na po natin dapat tanungin dahil nakita nyo yung effort ni Miss Michelle Montecarlo. At siya lang ang karapat-dapat sa position na yan. No one can get that. Me, nandito po ako to support as a president ng Miss International Queen Philippines, but the National Director position cannot get by anyone. Only Michelle Montecarlo can do that. The effort, hindi po biro yung ginawa niya. Ako po, I'll be honest, sobrang busy ko because ang dami ko pong business projects and all. So sinabi ko kay Ma'am Michelle, hindi ko kaya yung ginagawa mo na isang buwan ka sa Thailand, work ganito. So it's sobrang hands-on. So dapat yun yung ma-appreciate ng mga netizens at yung sa mga nagbabash na kaya namin to, hindi po ganun kadali. Hindi po ganun kadali mag-organize at mag-handle ng ganitong klaseng event. Kung sinasabi niyo po na you can do better, prove to me. Sa akin po kayo makipag-usap. Kapag nadala niyo ang Miss International Queen Philippines sa SM MOA Arena, and that's the time na kami na mismo magbibigay sa inyo. Pero kapag naunahan namin kayo, hindi yun na makukuha sa amin to kahit kailan. Yun lang po. So again po, palakpakan natin ang nag-iisang National Director na napakahusay, napakasipag. Palakpakan naman natin si Mami Michelle. Walang makakakuha niyan. Ako po yung nandito lang to support para sa atin. So papagandahin pa po namin yan and that's a promise. So kung na-pressure ako sa Miss Universe, mas mag-pressure po ako dito, pero hindi, nakuha ko na eh. Kung nagawa ko na, napatunayan na natin ang Miss Universe. So yun po, so siguro dito sa Miss International Queen Philippines, sobrang nangangarap kami at ibinigay na po yun sa amin. At nandito po kami ngayon, magkasama, hindi natitibag. Gumawa sila ng issue, kami po, hindi kami, ganoon kasi ang tunay na negosyante, hindi mo kailangan nakinig sa mga issues na ganyan. So, work hard, mag-concentrate tayo, yun yung lagi kong advice sa kanya, you have to be strong. Yun po. At nandiyan po kayo. So, bakit kami matatakot? Sa dami ng nasuporta sa Miss International Queen Philippines, no questions na po yan. Kaya, ako na po ang magde-declare nung sinasabi ko sa inyo ngayon na walang makakakuha nun kay Michelle Montecarlo. She is the only one and the best national director ever that we had at Miss International Queen Philippines. Okay? Of course. Yes. So, maraming salamat po. So, yun po, abangan natin yung mga susunod na kabanata ng MIQ Philippines. Ipopost po namin yan and all, and we're very happy and excited to announce kung saan yung magiging US home ng Miss International Queen Philippines. Coming very, very soon. Pagpapahingin ko lang po muna sila ng 3 araw, tapos back to work na ulit with this one. Okay po, maraming salamat po again. Thank you for your endless support to our organization. Final word for Ma'am Michelle. Before that,
we call on sa stage ang talagang reason why we have to celebrate Sophia. Because if it's not for this woman, spectacular woman, we wouldn't have a Queen Sophia. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin ang katangi-tanging Mommy, Nanay ni Sophia. Mother, can you please come here and please say an inspirational message po for your lovely daughter, Sophia. Everyone, ito po ang Mommy ni Sophia, our Queen Mother. Nung nanalo siya sa Philippines, nung Philippines pa lang nagsasabi kayo ng Philippines niyo. Ngayon, eto na siya, represented the Philippines. Kahit na hindi siya ang kinoronahan, nakita natin kung gaano siya kagaling, kung gaano kaganda ang ipinakita niya. Anong masasabi niyo ngayon sa anak niya? Proud po ako sa anak ko. Yun lang po. Sabi niyo naman sa inyong unika iha. Hindi lang po sa anak, sa inyong iha. Lapit na po totally magiging full woman na siya very soon. Yeah. Kasama ko po siya sa Thailand. Ano po ang pakiramdam? Ano po ang mensahe? Na-excite po ba kayo? Natatakot? Nakabahan siya kayo? Huwag kayo matakot sa... Ako na po ang sasagot. Nahihiya po kasi ang mama ko. Mahihiyain po siya sa tapat ng maraming tao. So ayun po, kasama ko naman po siya. Dalawa lang po kami and dalawa po kami trans. Yes. Wala po, hindi, ano po siya ano po siya, nalagi po siya nasa mga friends niya. Pero nasa bahay po siya. Trans din po. And actually, siya po yung nag-pushyakan sa if nakita niyo po yung introductory video ko, siya po yung nag-pushyakan na sumali ng pageant. And nung unang sali ko po nun, ang kabakbakan ko po agad is mga pros. So, ayun po, doon po nagsimula yung opportunity na mag-pageant ako. And then, nakilala po ako ni Mother Lala. Simula nun, siya na po yung nag-handle po sa akin. Sabi mo sa ate mo? Ate ba? Ate or... Ate po. Ate po. Opo, yun. Thank you so much, of course, sa pag-push akin sa pageantry because kung hindi dahil din sa pag-boost ng confidence niya, pag-boost ng confidence ko, wala din ako dito. Hindi ako makakapag-pageants, hindi ako magkakaroon ng opportunities na ganito. And of course, thank you to my mama. Kasi, yes, thank you to my mama kasi every time na, pag may mga bashers, yan, sila magsasabi sa akin na, huwag ka makinig dyan, basta ikaw maganda ka. Tapos sasabihin pa niya sa akin, ganyan lang po siya, kasi may iyain po talaga mama ko. Pero kung nasa bahay kami, sabihin niya, pasalamat ka sa akin, kasi kung di dahil sa akin, hindi ka maging maganda na ganyan. Oy, doktor. Ayun. Thank you po, thank you.